Alam nyo ba kung sino ang makakalaban sa World Championship match ni Grandmaster Gukesh? Malalaman po yan kung sino ang magcha-champion sa torneyong ito, ang FIDE Candidates 2026. At ito po ang lineup, tingnan nyo po. Yan po ang lineup kung saan si Favi, Nakamura, World number 2 and number 3 nandyan. Siyempre sila Wei, Pragnananda, Anish Giri, Andre Isipenko, Sindarov, tapos Mateas Blue Bawom. So yung 8 yan, maglalaban po round robin double rounds. So magkakaroon po yan ng 14 rounds kung sino may pinakamataas na score. Siya ang makakalaban ni Grandmaster Gukesh sa World Championship match. Anong nangyari? Round 1 pa lang, naging madugo po agad. Grabe po. So, 4 na matches, 3 board ang nagpisakan. Abay, silipin po natin ang mga games pero mag-focus po tayo dito po sa bakbakan ng World number 2 at World number 3 na si Grandmaster Hikaru Nakamura at Grandmaster Fabiano Caruana. Anong nangyari? Matindi. Pisakan agad. Puti po dito si Favi at sinupresa niya ng matindi. Ito pong si Hikaru. Si Fabi po kasi ang tira lagi niyan madalas E4. Pero sa pagkakataong ito, Knight F3 ang pinawalan. And then Hikaru naman, abay normally magna Knight F6 yan, tumira lang po ng D5. Pagka D5, nag-C4 si Fabi na kung saan napunta po sa Reti opening, Reti Gambit. Binibigay po yung pawn pero okay lang yan. Kasi pag kinapture mo po yan, mababawi din yan with the E4 o with the E3. Tapos mamaya lalakas yung center pawn. Kaya hindi po kinakapture yan. Ang ginagawa po is nag-E6 lang, depensa. Nag-G3 naman. At sinagot po ng D4. Grabe, no? Medyo mabilis tumira. Preparado pareho. By the way, ang time control po, 2 hours per player. Walang increment. Pero pag lumagpas kayo ng move 40, on move 41, may additional po na 30 minutes per player. Tapos magsisimula na din na bawat tira mo madadagdagan ka ng 30 seconds. Yun po yung tinatawag nilang increment. So, move 40 pa yun. So, sa simula, wala pang increment. Pero 2 hours naman ang time ng bawat player, kaya mahaba din. Anyway, pagka D4, nag-bishop to G2, knight to C6, nag-castling, tapos bishop C5, develop lang si Hikaru, nag-E3 lang, nag-knight to E7, and then kinapture po yung pawn. At si Hikaru naman, abay, syempre, kinapture. Ngayon, ang kagandahan dyan, pag kinapture mo, no, takes dito, magkakaroon po ng isolated eh. Itong pawn na to hindi maganda kasi nakabara dito yung bishop eh. No, tapos baka nga magganun pa yan eh, solid, tapos gumano, no. Talagang kontrolado yung D4. Pero ito pong si Fabi, medyo nag-iisip na siya dyan eh. Tingin ko kinakapa niya, pero ang ganda po ng kanyang tinira dito. Siya po ay nagpawala ng number 1 engine move, B4. Napakagandang tira. Inaatake po yung kanyang bishop. Ngayon, libre yan, coach. Yes, libre. Kaya nga po tinigsen eh. By the way, kung ikaw ay aatras dito, hindi kagandahan din, may C5, no? Kaya nga po kinapture yan kasi libre. Eh, ang nangyari po kasi, pagka-takes po dito, aba, medyo naalangan po ito dahil hindi mo matakes ito. Libre yan ha, libre po yan ha. Hindi mo matakes dahil example lang pakita ko, no? Pag kinapture po yan, may Queen A4, losing agad. Hataw dito eh. Eh ano ngayon, coach? Diba? Pwede namang harangan, depensado, may bishop takes. Tapos may capture din doon, capture dito. Diba? Ang tanong, coach, bishop D7. Sige, kainin mo. Eh, libre din to. Kulong ang reyna. Iyan ang mangyayari. Kaya hindi pwede. Balik tayo doon. Medyo mahaba po yung analysis natin kasi long game yung laro eh. Kaya papakita natin yung mga tirang medyo kakaiba. Pagpasensya nyo na kung mahaba ulit. Anyway, nag-castling po yan. Kaya yun na lang yung ginawa. Nag-queen to B3, hitting the bishop pa rin. Gusto niyang i-transpose eh. Kainin mo to, kain ka doon, may kain doon, kulong pa rin yung reyna. Anyway, nag-bishop to A5 na lang yan. Umiwas na sinagot po ng knight C3 development. Ayan, medyo nagtaka na ako dito eh, coach. Binigay pa rin Binibigay pa rin yung pawn. Pero hindi kinapture. Ang tinira po dyan, knight F5. Ngayon, silipin ulit natin yan. Bakit po ba hindi po kinapture ito? Pag kinapture mo, pwede din naman. Kaso ito po ititiro. Ayun. May threat dito, may threat doon. Eh ano ngayon? May capture dito ah. Eh kakainin lang. 'Di ba? Tapos babalik. Ang nangyari po diyan, lamang ng pawn, ito pong black pero underdeveloped.
pair of bishop. So, sabi dyan, magki-queen to c5, equal lang daw eh. Tapos, ito, pinaka-threat niyan eh. Tapos, atakin yung reyna. Grabe oh, underdeveloped, lakas pa ng bishop dito. So, hindi pinili ni Hikaru yan kasi medyo magulo. Though, sabi ng engine, equal yun eh. Anyway, ang tinira niya po is knight to f5 na equal din naman, pero mas maganda daw. Yan ang number 1 engine move na sinagot ng bishop a3 pa rin. Tumakbo yung tore and then nag d5, umatake na si Fabi na sinagot lang po ng knight to d4, hitting the queen. Nanakbo yung reyna and then dinipensahan by playing b6. Ang pinaka-idea din, no? Mamaya atakihin na po itong reyna. Tinirahan po yan ng rook to e1. Tamang develop lang. Pine-pressure po ito para hindi po matakes kasi may tagus doon. Kaya ginawa niya nag-bishop to d7. Tumakbo sa d1 and then nag-c5. After c5, umatras lang yung bishop, no? Matras lang. Kasi wala na siyang ginagawa dyan, nabarahan eh. No? Oh, dahil umatras siya dito, buhay siya dito. So nag-rook to b8 naman yan. Bakit? Kasi may threat po capture. Madadali. Kaya umiwas lang. Ang tanong, gusto kong malaman, bakit hindi sa c8, no? It turns out, pwede din pala yung c8. Pero etong tirang ito, tingin ko, umaantabay siya sa tiradang b5. Anyway, tumira po ng rook to b8 nga, and then nag-a4, ayan, binantayan, para hindi makapag b5 nga. Nag-a6 naman talagang b5 na sinagot ng pawn take sa e6, kinapture, and then tumalon yung kabayo. Ayun. Kasi may threat din siya dito eh. No? So, tumalon lang siya. Ang ginawa naman ni Hikaru, queen to d6, tamang develop ng reyna. Tumira naman ng bishop takes knight, binawi, and then nag-rook lang po sa may e4, hitting the pawn. So, binigay po yung kanyang pair of bishop. Medyo nakakapagtaka yun eh, no? Pinakain. Pero ang kapalit, may atake dito. Ngayon, coach, teka lang, may capture dito na ginawa ni Hikaru kasi parang libre yung pawn, di ba? Hindi malilibrehan kasi may rook takes muna. Pagka-capture, saka binawi po ng bishop. So, pagka-takes ng bishop, nag-bishop to b4 and according sa engine evaluation, very close to equal. Very close to equal kasi opposite yung bishop. Malaki yung chance ang matabla. Pero, when it comes to comfortable pero kung tatanungin nyo ko kung sino mas komportable, halatado white. Kasi po, mas malakas yung posisyon ng bishop po. Grabe yung F7 weakness. Pwedeng bombahin yan eh. So, nag-H4, nag-A5. Tumira po ng D3. Yan, sinolid lang, no? Nag-Queen to F6. Nag-King move. Nag-Queen to E4. Tumira lang po ng Queen F3. Na binobomba na yung pawn. Dinipensa or hinamon. Siyempre, pag pinalit niya opposite bishop, malaki yung chance na matabla. Umiwas. Tumira po ng bishop to C5. Yun, medyo mali, oh. G6 na daw. G6 tapos dito. Pero bishop to C5, tamang solid na depensa lang po sa pawn. Tumira naman po ng H4 at in H6. Pagka H6, tumira po ng rook to H1. Good move daw, pero hindi ko maintindihan yan eh. Ay, hanep, naiintindihan ko na. Ito, dito dadaan kasi hindi siya maka-open file eh, mapapalit. Grabe, no? Tumira ng Queen G5, umatras. O, para hindi din makapasok dito. Tumira po ng rook to E7, inatake lang po yung tore, napagalaw at nakuha yung file. Grabe, ano? Nanggulo lang yung tore. Pero may plano kasing ganun eh, kaya nataranta din si Hikaru eh, no? Anyway, inatake yung bishop, bumalik na. Hindi na nakuha yung file, oh. Nakuha na ni Fabi, kaya lumamang na. Biglang lumamang daw dito kasi yung F7 maatake. Ayun, kining movean, pumasok yung reyna, umiwas yung tore, ayun, kinuha yung open file. Kasi kaya po nag-king move yun eh, para dito eh. Umatras lang doon, queen to F5, hitting pa rin yung pawn. Nag-queen move, of course, wag mong ipapalit. Dumipensa yung tore, ayun na yung tore ni Fabi. O, ayun na. At sabi dito, lamang na daw talaga ang puti. Masasabi natin, winning na daw to eh. Pero hindi pa ganun kadali yan. Kasi kahit pa paano, solid pa rin yung depensa. Ito pong si Hikaru eh. Ang tinira po niya, Queen E7, na sinagot ng Queen to G4. Tumira po ng Bishop to E5. Aba, dumipensa dito. O, dumipensa pala dito. Ayun. Tapos tumira lang ng Rook to F3. Bishop to F6. Nag-Rook lang sa may F4. Matras yung reyna. Alam mo, walang nangyayari improvement eh. No? Yun, no? Yan na yung improvement, Brad. Grabe, dinahandahan lang, no? Dinahandahan. Kaya naparok move na lang yan. Pero hindi pa rin tinulak yung tore doon. Kasi pag gumanon dito agad, gaganito ata eh. Once sumet ka, tatakbuhan ka lang.
O, kaya rook muna doon. O, pini naman. Gumanito. Inatake, umatras. Gumanon. Kinapture na. Yun. Doon na. Bumigay. Wala ba iba tira? Wala ba iba tira? Rook F8 eh. Kaso magro-rook to B5. Kasi lumayo ito. Ito na yung tatargetin. Yun na pala yung pinakaplano niya, no? Pwede din itulak to, tapos kain dito. Tapos mamaya kainin yan, magkakapaspon. Yun siguro mga plano. Kaya Hikaru, gumanon na lang eh. O, dumipensa, tapos aray ko. Yun. Pin. Persado ka, tapos inatake. Umiwas yung hari at ayun na nga po. So, nag-1 po na. Nag-1 po na si Fabi. Pagdating sa oras, this is move 52. Ano na yan, nag-add na yung oras nila kanina sa move 41. May increment itong 30 seconds per move. 21 minutes si Fabi, 16 si Hikaru. Oh, of course, wag mo muna ipalit. Ayan, oh. Magkakaikutan to. Laging ipapalit ni Hikaru yung Reyna dyan. Ito naman si Fabi, laging iiwas. Oh, di ba? Kasi pag napalit yung Reyna, kahit 1 po na, tabla pa rin yun. Blunder pa daw yan. Ano tamang tira? Bishop dito. Bakit? Anong pinag-iba? Halos pareho lang naman. Hindi ko gets. Pero okay pa rin naman daw eh. Lamang pa rin eh. Ayan o. Oh. Lamang pa rin. Pero ba't binigyan ng question mark yun? Aha. Ayun o. Grabe, paikot-ikot lang yung bishop eh, no? Paano ito ipapanalo? Tingnan natin na. Kasi ganyan talaga gagawin yan. Solidly depending pa yan eh. Oh. King move lang. Solid king move lang. Check. Oh, lumalapit lang yung king. Oh, pinapalit. Oh, hinomon na. Bakit? Teka lang. Kinain ni Hikaru eh. Ay, eto. Lalambot to. Tapos pwede din doon. O, yun ang nangyari. O, hindi na pinatulak yung pawn. Ayan na. Ayan na. Mali pa nga daw tulak. Ewan ko ba't question mark nilagay niya pero winning na. Mali-mali din tong evaluation ng engine sa chess.com eh. O, kining mo ban, king d4. Oh, tinulak pa nga. Hindi na nga ito kinapture, oh. Actually, winning din pag kinapture. Pero tingnan nyo yung ginawa niya. Oh, tinulak lang. Tinulak lang. Bakit? Pagka-capture, boom. Alam mo bakit ginanyan? Para yung bishop hindi makauwi, hindi makadepensa. Oh, check may pass pawn. Oh, kining mo ba ng alam? Binigay pa yung pass pawn. Oh, dahil dito siya magtatrabaho. Ayun, dito. Mali-mali. Ayun, yan. May ganyan. Oh, grabe oh. Yun ang nangyari. Nag-resign bigla si Hikaru. Bakit mo nag-resign? Wali. Hindi na po mabantayan. Let's say, bantayan mo to. Para sana isa-sacrifice mo. May pass mo. Kalapit ka dito. C6 pa rin yan. Wali. Enough to guard everything. Wala. Hindi na mabantayan. Dito ka. Tulak eh. Lapit ka. Check. Promote. Kaya Hikaru, naparesign na lang. Grabe, no? Game 1 pa lang yun. At eto pa matindi. Hindi lang po dyan nagkapisakan eh. Eto, one of the most surprising talaga for me. Eto pong laban na ito. Laban ng Pragnanandha at Anish Giri. Bakit po surprising? Tingnan nyo po yung opening pa lang. E4, Sicilian. And then nag-Knight C3. Pagka Knight C3 nag D6 at ito yung nakakabigla. Akala ko magro-Rosolimo lang yan, Bishop B5 eh. F4. Grand Prix. Ang Grand Prix po, never mo nang makikita yan sa high level game kasi very equal po talaga yan. Hindi ginagamit against Sicilian kasi most of the lines sa Sicilian talaga at least slightly better ang white after opening eh. Iba nga, clearly better. Pero eto hindi ginagamit. Pero halatadong nanopresa itong si Pragnanandha. Ayan o. Nag-G6 po. Knight F3, Bishop G7, Chumek, humarang, and then A4 lang. Preparado si Prag. No? Ayan o. At dito napaisip na po si Anish sa Knight C6 natin na naging 1 hour and 52 na lang. Nag-castling lang si Pragnanandha mabilis pa rin tumira. Tingnan nyo 157. Anish nangangaluntoy na yung oras, sabay boom nag-sacrifice ng pawn. Pagka-sacrifice ng pawn, alam nyo lamang daw po ang ano dyan eh, ang item. Kaya po ganito ang setup against Grand Prix talaga. Kasi idea of Grand Prix is to play F5. So ini-stop niyan yung F5 kasi pag pumunta ka dito makapag F5 yan na maaliwalas eh.
tapos nag-castling ka lang, yung pawn mo nasa E7. Kaya ang Grand Prix talaga, pag black ka, eto lang yung setup, malupit na depensa na yan sa F5, walang magawa yung white. Pero ginawa pa rin ni Pragnananda at mukhang preparado. Tapos tumira lang po ng queen dun. No? Grabe pagka-sacrifice. Pagka-queen dyan, nag-bishop to E6 si Anish Ayun. Siyempre, kinakapa niya lang. Mali daw po yan, pero mukhang alam na alam ni Prag eh. No? Ang tanong muna dito, coach, bakit ganun? Di ko na maintindihan yan. Binibigay yung pawn, ba't di nilang kinapture? Magna knight to G5. Pressure po dun, di mo madepensahan na. Okay? Kaya po ang ginawa po dyan is nag-bishop to E6. Pagka bishop to E6, kinain lang po. Ito pong F5, preparado pa rin si Prag. Binawi ng pawn. Oh. And then nabawi ni Anish or ni Prag yung sinacrifice niya na pawn sa E6. Though sabi ng engine close to equal, aba, pagdating sa oras, natambakan na po. Tingnan niyo po yung lamang sa oras. Napakalaki. Halos 30 minutes agad. Move number 14 pa lang. Tapos, yung position, mahirap po ang position ng black. So, ang ginawa po niyan, hinamon. Automatic yan. Umatras lang si Prag. Preparado pa rin. 1 hour and 53. Ibig sabihin hanggang dito, nasilip ni Prag. Nag-castling. O, bishop to G5. Nag-rook to E8. And then, rook sa E1. Medyo nag-isip na si Prag. Okay. Nag-knight to G6. Nag-knight to D5. Kining mo ban lang. Nag-knight to F6. Kinapture takes. And then, rook to F8. Ang nangyari, napalit lang po. So, sabi po ng engine dito, slightly better ang white, no? Umatras po yan, tumulak, and then kumapture ng tore. Yun, medyo matagal nag-isip si Prag doon. Pero yun po yung number 1 engine move, oh. Oh, bakit po kinapture yon? Para ipalit po at idadaling ka na sa endgame. Dahil overextended ito, pag nagkapalit-palit, madaling pabagsakin to, lapit ng king, eh. So, umiwas. Ayun, plano mo, umiwas ako. And then, ayun, hinahamon talaga. Oh. Lamang sa endgame, eh. Pangit pawn structure. O, knight G5. Ayun, butas. Butas-butas po or hiwa-hiwalay. Bungi po yung kanyang, pawn. At hindi lang po yun. Ang threat po talaga nito, magsasacrifice yan dyan. Tapos, chiking ka. Kaya kining mo ba niyan? Pagka king move umatras, may threat pa rin po dito na hindi madipensahan. Hindi madepensahan. Ang pinaka-depensa lang na pwede mong gawin, no? Tulak. Walang iba eh. Pero sosokpahin ka, knight d7, hitting the rook, tapos may check pa dito. Ay, naku po, ang bigat po ng sitwasyon. Kaya ang ginawa na lang po niyan, inatake yung kabayo. Siyempre, kinapture ni Prag, and then nag-d5, umatras, tapos d4, umatras na kung saan one pawn up si Prag, pero hindi pa madali. Kasi yung knight, kailangan niya pang isalba. Anong nangyari? Nag-knight to E5 na sinagot ng rook to E4. Bumalik lang yung tore. Ang pinaka tema nito, pressure dito tapos dito. Bakit? Pwede mag-B4 ata. Pwede mag-B4 o baka ganito, no? Anyway, ang tinira po is knight doon. Talagang magiging solid siya dito. Nasinagot lang ng H3. Pumasok pero sinitri lang. Ayun na nga, no? Sinitri lang, may pressure dito bigla. Ang ginawa po, umatras po yan. Binigay lang. Ano bang best move? Best move is capture. Pagka B takes, king D6. Lamang pa rin ang white. Pero, yun na ang best move. Yung nga lang, ang ginawa niya kasi na knight atras, mas dumali ang buhay. Dahil pagka H4, ayun no. H4 lang ang ginaws. Para sa yung H4 lang? Balik ko lang, no? Kasi this is a bit confusing for me. Libre to eh. Oh my gulay, kukulungin pala. Kaya pala tumalon doon. Yung pala yung gusto gawin, kukulungin yung kabayo. Okay. Kukulungin pala yung kabayo, kaya pinakain yung pawn. Hindi ko nakita eh. Kaya ang ginawa po niya, nag-H4. Para pagkatira po nito, makakalayas yung kanyang kabayo. So, kinapture takes and then ganun pa rin, no? O, yun, nakalayas na yung kabayo. Ang tanong dyan, coach, libre po ito. Hindi kinapture eh. Alam niyo bakit? May knight to E6. Anong meron? Hit ito, hit din ito. So, yun daw mangyayari, lamang din daw yun. Hirap ng posisyon ng tore, no? Hindi ba kagalaw din tore ito? May nakalaan niyang bandayan. Kaya ang ginawa po is, nag-knight na lang doon sa F6, hitting the rook na tumakbo lang sa may E6. So, pagtakbo sa E6, kinapture lang. Ito pong kabayo na nakadepensa doon, kinain lang din. And then, dumipensa sabay atake sa pawn, kaso, boom, pass pawn. At ito daw po ay winning na kay Pragnananda. At ang kalungkutan, move 39 pa lang. 1 minute and 39 seconds na lang. Ito pong si Anish Giri, tumira noon. Tumira ng tulak. Nag-knight to F3. Ayun, nadagdagan na ng oras. Pero
Pagka knight to f3, this pass pawn is already deadly. Kuming move, kinapture takes, and then kinapture takes, gumanon, depensa. This is already 1 pawn up. Clear 1 pawn up eh. Oh, ganda pa ng position ng Torre. Hindi makatawid yung king. Oh, ayan, oh. Aangat lang yung king na to eh. Oops, gumanon. Ay, lumalapit lang pare. Bigay sa'yo na yung pawn ko, pero hindi mo abutan yung aking pass pawn. Kaya dumipensa doon, pero wala. Ayan, at nag-resign na lang. Nag-resign na lang po. Kasi, pwede mong depensahan. Kaso, rook b7. No? Hindi ka pwede sa ilalim, ha? Kasi may ganun. Tapos promote. Diba? So, pag pumunta ka naman dito, king g5, ayan, no? Gaganunin na yan, eh. Tapos po-promote. May extra pawn pa dito. Nag-resign si Anish Giri. Grabe yung panupreso sa opening ni Prog. Tindi no, no? Grand Prix. Di na ginagamit yan eh. Binibigay ko yung opening din sa mga estudyante kong low level eh. Kasi madaling laruin yung development. Saka kadalasan sa kanila, hindi po alam yung ganyang setup na ginawa ni Anish. Kadalasan kasi sa mga batang player, pag nagsisimula pa lang, di pa ganang experience, nagde-develop lang dito kaya madaling gawin yung F5. Pero, grabe no? Ginawa pa rin yun ni Prag. Matindi si Prag, no? Preparado masyado. Anyway, nanalo si Favi, nanalo si Prag, at may isa pang nanalo. Ito po, oh. Sindarov. Grabe yung brilliant ni Sindarov. Last move pamatay, oh. Tingnan nyo, oh. Boom! Sinacrifice yung Torre. Oh, eto threat. Mamatihin. Resign. Resign, eh. Eh, pag kinapture mo kasi, ganun mangyayari, oh. Dito ka, check. Ganun. Oh, dito. Mate. Kaya simula pa lang ng laban, grabe. 4 na board, 3 nagkapisakan si Wei at Bates Blubawam na uwi sa tabla. Ito po ang standing agad-agad. Ayun, no? Meron agad 3 leader. Favi, Sindarov at Pragnananda. Tapos tabla yun at ayun ang nangyayari. Ang next game po, ito po ang pairing for round number 2. Baka mag-live ako eh, mamaya. Ayoko lang kasing mapuyat eh dahil may mga torneo akong lalaruan sa mga darating na araw. Hindi ako pwede magpuyat eh. Kasi nangyari sa akin yan sa huling tournament ko. Naglaro ako ng puyat. Nangisay ako eh. Standard lalaroan ko kasi lalaro yung anak ko eh. Kaya sasali din ako. Ayan o. So, eto si Hikaru Esipenko, Anish Giri, Favi, Wei, Pragnananda, Sindarov, Matias Lubao. Yan po yung next pairing for round number 2. Tingnan po natin kung makapag-live streaming ako round number 2. Ang start naman ng round number 2 is 8:30 sa Pilipinas. Yun nga lang yung laro, tumatagal na 5 oras hanggang 6. O 5 oras hanggang 6 yan eh. Kaya kung mag-live ako ng 8:30, tulungan nyo ako sa madalas 2 na madaling araw ba? Tama, no? Anyway, tingnan na lang natin. Abangan nyo din po yung ating paparating na app. Ilang araw na lang eh, less than a week. Lalabas na siya sa public. Kasi nasa, ano na siya eh, nasa Google Play. So, Google Play muna and then isusunod natin yung Apple Store o iOS. Tapos, tuloy-tuloy na. Muli ito po yung Coach Freedom-Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Maraming salamat sa inyong suporta. God bless po. Bye-bye.